lider ng oposisyon ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Para naman sa ilang mambabatas, matagal nang dapat nag-resign si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Hindi na raw ikinagulat ng liderato ng Senado ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng administrasyon ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Gayon din ang maging tikom ang bibig ni VP Sara sa ilang issue kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Nako po. Oh, so sabi nga rin Jesus Cordero, mukhang nakikita na nila ito. It's a long time coming, ika nga. Oh, we see it coming. I see it coming. Dahil simula daw nung nag-away-away na sa mga maisog, tapos hindi daw nagsasalita sa West Philippine Sea. So yun daw yung nakikita niya na mukhang kumbaga hindi na siya nagulat. Sige, Cheese, sabi mo. Ikaw ba, Cheese, di ka nagulat na inagaw yung champagne sa'yo? Di ka nagulat? Di ka man lang nahiya, o na inagaw sa'yo yung champagne? Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya. Oh, palakpakan natin si Bato. Palakpakan natin si Bato de la Rosa. Nandiyan ka pa pala? Senador ka pa pala? Whatever her reasons may be for resigning as DepEd Secretary, I believe that it was well thought of. Wow. Ang ganda. By the way, anong comment mo tungkol doon sa Kingdom of Jesus Christ? Pulis ka pa naman. Anong comment mo bilang pulis doon sa klase ng pagsiserve nila ng warrant? Oo, may reputasyon ka para mag-comment because you were a former PNP chief. So, ano yun, sir? Wala kang comment doon? Wala? Wala kang comment? Pero dito kay Inday, may comment ka. Pero doon wala. Di ba taga Davao ka? Di ba taga Davao kayo? Di ba? Ikaw dati happy doon sa Davao, di ba? By the way, yung checkpoint, yung sobrang dami ng checkpoint sa Davao ngayon. Nakauwi ka na ba ng Davao? Hindi ka pala nag-checkpoint, no? Senador ka eh. Pa-confirm, naririnig nyo ba ako o hindi? Matutulog na ba tayo? Paki-confirm dyan. Kung hindi nyo ako naririnig, naiintindihan, matulog na tayo, nagpapagod lang tayo. Mahina internet, wala tayong magagawa eh. Sige na, nabibitin tayo eh. Bilis. Sabi ni Alvillasan, kawawa naman ang mga DDS. Nawalan lalo ng pondo. Buti na lang tinablan na ng hiya itong si Sara. Pero ang tagal. Alvillasan, ang tanong, kailan kaya tatablan ng kapal ng muka? Yung mga paborito mong politiko, si Tambaluslos, yung mga congressman na mga ulaga, mga magnanakaw, di umano, at saka yung mga nasa Malacanang na di umano, sumisinghot. Kailan kaya sila magkakaroon ng nipis ng muka para i-settle yung mga issues tungkol sa mga kababuyan nila sa kanilang mga sarili? Yung mga basher dyan. Wag nyo lang nag-resign na si Inday. Nung hindi pa nagre-resign, galit kayo. Nung nag-resign, galit pa rin kayo. Relax lang, antayin nyo. Eto na. Eto na si Inday, kabado na kayo. Diyos ko po, ang mga sweldo nyo. Malapit na matapos yan, siguraduhin nyo na kayo ay nakapag-ipon na, dahil kung wala kayong ipon, puta, balik na naman kayo sa pagdidildil ng asin.
Ang tatangan nyo pa naman. Oo, okay, going back. Going back. Ayun nga, so, wala kang statement doon ba to, ano, sa mga checkpoints? Okay, hindi ka nga pala na-checkpoint, senador ka. Wala kayong wala kayong issue doon sa di umano'y dating number 2 sa Southeast Asia, ang Davao. Pagdating sa pinaka-safest na city, ngayon daw, number 2 na daw sa pinakamagulo. Wala kayong statement doon. Oo nga pala, sarap nga pala ng buhay natin dito sa Maynila. Ganun pala yun. Okay, sige. Hindi kasi nagulat lang ako, Senator Bato, ha? Meron pa, nandiyan pa pala kayo, nakakasagot pa pala kayo. Kala ko, sobrang busy nyo, kaya hindi nyo nakikita yung nangyayari sa Davao. Pero itong nangyari sa DepEd, meron tayong meron tayong sagot, no? Sige. Ang galing, Senator Bato, ha? Duterte na si Senator Bato de la Rosa, naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Ay, susuporta mo si Inday? Very good. Ang tanong, si Pastor Kibuloy, suportahan mo din? Ang tanong, yung Kingdom of Jesus Christ, suportahan mo? Ang tanong, yung mayor ng Davao, na si Basti Duterte, suportahan mo? Yung mga taga Davao mismo na suportahan mo? Oy, balita ko may mga lumilipad-lipad na mga maliliit na drone, malalaking drone dyan sa Davao. Okay lang sa iyo yun, sir. Okay lang. Walang issue sa iyo yun. Whatever future decisions she's going to make to better serve the country, regardless of function and position, I'm always here to support her. Wow. Sana all sinusuportahan ni Senator Bato. Nagpahayag din ng suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBB. Ito talaga, alam natin to na maka-Inday to, super ate to eh. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw, bawat laban. Dahil isa lamang ang ating nais, magwagi ang mata at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Okay. BM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pa naman pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na talagang unity team. Hudyat si Harry Roque naman eh. Sinabi na ni Inday yan, di ba interview wala ng unity team? Ba't mo pinipilit nyo pa unity team? Daw ito ng pagiging leader ng oposisyon ni VP Sara. Nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Alam naman natin kung gano'n. Kasi ganito eh. Dati ang statement ni Inday Sara is, I'll wait. I have the full confidence of the President of the Philippines and he's the one whom appointed me here. So I'm gonna wait for him to terminate me if I'm not doing a good job. Sabi naman ni PBBM nung nakaraan, she's doing a great job. So ibig sabihin, itong pagre-resign niya talaga, di ba, bakit ka ba nagre-resign sa trabaho? Nagre-resign ka sa trabaho kasi either hindi mo na kaya, which is, alam naman natin na kayang-kaya ni Inday yan. Pangalawa, politika. Kasi kung meron ka naman trabaho na makikita na walang politika, may peace of mind ka, nagtatrabaho ka lang, okay. Pero kapag ka-toxic na yung pinapasukan, wala na silang nakikitang tamang ginagawa mo, what is the sense na magstay ka pa doon, di ba? So aalis ka talaga. So aalis ka dahil definitely meron kang purpose. At hindi lang yan purpose na na political, kasi alam natin si Inday sundalo yan eh. Ang purpose talaga nito ni Inday is enough na talaga. Enough is enough kasi pati nga yung Department of Education naaapektuhan na yung operations nila dahil hindi na nga binibigay yung mga budgets para sa kanila, considering na ang dami nilang dapat ayusin
hindi sila binibigyan ng sobrang pondo or ng enough na pondo para mag-perform si Inday Sara ng tama. Imagine pigil na yung kanyang pondo, pero ang taas pa rin ng trust rating niya. Masaya mga teacher, masaya mga estudyante, walang nagre-reklamo. So ibig sabihin, magaling talaga si Inday Sara na Department of Education Secretary. So umalis lang talaga siya dyan dahil, alam mo na, may cancer. Ka-impluensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Para naman sa dati ring presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, sumama ang loob ng BISE hindi lang dahil di siya dinipensahan ni PBBM sa issue ng confidential funds, kundi pati na sa pag-atake ng ilang kongresista kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa ginawa niya. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Ama, kung ikaw, trabaho ka ng trabaho, tapos hindi ka naman ina-acknowledge man lang ng mga, alam mo na, ng mga boss mo, syempre, madidemoralize ka. And what's the purpose na nandoon ka kung alam mo naman na ayaw na nila sa'yo? O hindi ba? Anong mawawala sa'yo? Well, you've done naman your best, Inday Sara, being the Department of Education Secretary for 2 years. Nagawa mo naman na maigi yung trabaho mo. And I think na yung sa papalit na Department of Education Secretary, kung susundin lang yung sistema ni Inday, maiging madali trabaho mo. That's if susundin. Ito, pakinggan naman natin tong bobong ano na to. Ito yung pinakatangang political analyst. Putang inan to. Paano naging magaling na political analyst tong Tolongges na to? Ginawang tae ni Attorney Torion tong gunggong na ito. Itong na to, Tingnan mo yung mukhang knock-off na Pinoy. Mukhang bootleg na Pinoy, mukhang peking Pinoy. Kasi idol na idol nito si Pinoy. Kaya tinan mo yung itsura niya, mukhang gutom na si Benigno Noynoy Aquino Jr. Sige nga, pakinggan. Para naman sa ilang eksperto sa politika, okay nang ina niyan. Paano naging eksperto sa politika tong tanga na to? Kung eksperto sa politika to, di sana nasa politika to. pinapakita lang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte na bumalik sa poder. Clearly, this is based on consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. Tanga talaga, putang ina. Bobo talaga tong putang inan to. Sir, kailangan mo maintindihan yung posisyon, tinanggihan na nila. Naintindihan ba yung sinasabi mong gunggong ka? Tinanggihan na nga ni Inday Sara yung posisyon, kundi ka ba naman tanga? Nangunguna si Inday, tumakbo ng mayor, pinilit nilang tumakbo ng vice president nila. Alam mo kung bakit? Isa sa mga pinambudol nila kay Inday, dahil tumakbo ka, hindi ako mananalo pag wala ka. Mananalo si Leni Robredo, patay tayo. Patay tayo pag nanalo si Leni Robredo, pamilya mo tsaka pamilya ko, putang ina, maglalaho tayong parang bula. Kaya parang awa mo na, tumakbo ka na lang na BP ko. Tapos pag nanalo tayo, di lulusawin natin yung dilaw, tapos yung tatay mo po protektahan ko. Ayan yung mga nangyaring mga pangako dyan. Puta ina, hiba ang nangyari nung nanalo na. Tayo na nilaglag na yung tatay niya, tapos lahat ng mga dilawang tae, kakampi na katulad mong gunggong ka. Katulad nitong tarantado na ito. Nawala ng ibang alam na
na sabihin kundi kapangitan sa mga Duterte. Putangin to kung magaling na tao ito. Sana politiko to. Magaling palang political analyst eh. Anak ng tinapay. So, nagnanais na naman daw na bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Tanga. Alam mo ba na pag tumakbo si Pulong at saka si Baste sa Senado, dalawa sila, mananalo sila parehas? Alam mo ba yun? Alam mo ba yun na lahat ng Duterte na tumakbo, alam mo ba na walang talo? Bakit? Kasi nga maganda record, ang track record ng mga yan. Paano mo sasabihin na gustong bumalik sa kapangyarihan nito kung hindi ka ba tanga? Siya sana presidente. Nangunguna sa survey yan, milya-milya. 32 million yung boto niyan si Bongbong 31 lang. So ibig sabihin maraming bumoto sa kanya, hindi bumoto kay Bongbong, pero lahat ng bumoto kay Bongbong bumoto sa kanya. Ganun kalakas yan. Kung yan tatakbo sa 2025 as bilang senador, congresswoman, tumakbo yun sa 2028 bilang presidente, puta itataya ko yung ilang pirasong buhok sa mukha mo. Hindi matatalo to. Tangang putang inang political analyst na ito. So the campaign for the presidential election in 2028 nagsimula ngayong araw na ito. Ayon Tanga no? Kahit hindi mangampanya si Inday, bobo. Mananalo yan sa 2028. 32 million ang nakuha ang boto niyan noong 2022. Kundi ka ba naman abnoy? Kahit anong posisyon ng takbuhan niyan, tayo na mananalo yan, Duterte yan. Yan ang tatandaan ninyo. sa isa pang eksperto, patunay lang ito na Eksperto din daw yung isa. Daming eksperto estratehiya lang talaga ang UNITEAM noong nakaraang eleksyon. Yung unit team na binuo nila from the very start, I knew that it was just a strategic move. A transactional, political... Testaklob. Nako, maraming salamat Testaklob. Buti na lang si Testaklob. Oo, pinaliwanag niya yung napakadilim nating chatbox. Salamat sa iyo Testaklob. Oo salamat Mabuhay ka Ito pa isang tolongges. move. So I did not take it seriously as a unity in the sense that they're uniting. It's basically just for election purposes. Ang inan to. Anong maganda sa sinabi mo? Iyon na yung sinagot ni Inday. Di ba sinagot na ni Inday na unity? Anong sabi ni Inday nung Independence Day? Yung unity na yan, wala yan. It was just a tool, sabi nga ni it's just a vessel. Sabi ni Basti, di ba? It's a campaign vessel. Oo, ganun naman talaga pag eleksyon. You'll give someone hope for them to vote for you. So, it's a hope. Ginawa nila yung hope na yun of uniting the Philippines para iboto sila. And tapos na eleksyon, nanalo na sila. So, nakuha na nila yung kailangan nila sa tao. So what's gonna happen na? O di yun nga. Yung iba mangungurakot, yung iba matutulog, yung iba mamamasyal, yung iba ilalakad yung charter change. Kanya-kanya na ng agenda. Pero sinabi na to ni Inday Sara tapos pinarot mo lang. Expert political analyst ka, pero yung sinabi ni Inday Sara, iniba mo lang yung komposisyon. Putang ina, ikaw na may-ari. Bopols din alam mo engot din okay lang sana kung I'm gonna quote Inday Sara. So tama yung sinabi niya noong nakaraan. Ganun, hindi yung parang hindi ako naniniwala dyan. Kasi yan ginamit lang nila yan nung politika. Wala talaga yan. Bobol. Wala talaga yung sinabi na ni Inday noong nakaraan. Imposibleng hindi mo napanood yun. Putang ganito talaga yung mga dilawan tayo Diyos ko po, lahat inaangkin nilang kanila. Bagay na nanggaling na rin mismo sa bibig ni VP Sara kamakailan lang. Ang unity was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates. Ayan nanggaling na sa bibig ni Inday. Tapos, nung in-interview ka, yan din ang sinabi mo. Tapos, sasabihin mo, idea mo yun. Ulul.
Napakagago no? Wala naman yung unity na yan Ako sa tingin ko wala talaga yan. Ginamit lang nila yan nung eleksyon pero hindi talaga totoo yan. Tapos bilib na bilib siya sa sarili niya. Tanga, sinabi na yung kahapon ni Inday Sara Sinabi mo ulit ngayon tapos bilib na bilib ka sa sarili mo. Sabihin wala kang opinion, ginamit mo lang yung opinion ni Inday Sara. Tangina tapos ang pagpapakilala ng TV5 at isa pang political expert. Puto, paano naging expert sa panggagaya? Nagbabalita. Oh, hindi ba?